Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga, mga kapatid. Hallelujah. October 25, 2025. Good morning na, Sister Vina, Brother Richie from New Zealand, Sister Adora, Brother Joseph Trinidad, Victorino, good morning. Good morning na sa mga magang nagising, yan. Paki-like and share na rin po ang ating pong page, mga kapatid, para marami pong makapanood ng ating Daily Vibrant Word sa araw nito. Brother Ricardo, good morning. Hallelujah. We praise the Lord. Habang tayo nag-aantay sa iba na makapasok, no, dito sa ating pong Daily Vibrant Word Facebook Live sa umagang ito. Good morning na po. Ayan, Pastor Perseus, good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayin natin siya ng papurit pagsamba sa umagang ito. Brother Nilito, good morning. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name today, Lord God. Hallelujah. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me when I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself always leads to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your core. Hold me now and never ever let me go. My peace, my precious Savior, I'm forever yours. Yes, Lord, I'm forever yours, Lord God. Tell me when I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself always leads to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch.
1,000 days cannot compare to one linyo ko. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. We magnify, Lord. We glorify your name today. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po una sa lahat sa pagising mo, pagpatnubay mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig, hindi nagmamaliw noon, ngayon, at magpakailang paman. Kaya sa oras po nito, Panginoon, amin pong nagkakatiwala sa iyo, Lord, ang amin pong daily vibrant words sa araw po nito. Ikaw po maghari, Panginoon, marami pong mapagpala sa iyong salita sa araw po nito, Lord. Ikaw po maghari, O Diyos, sa aming buhay. Ikaw po manguna. Lord, salamat po sa iyo lamang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na. Napakasarap po umabit sa ating pong Panginoon. Good morning na, Sister Marilo. Ayan, Sister Marites Vilas from Lubang. Good morning, Sister Yuni. Good morning na po sa lahat, sa ating po mga kapatid na naka-online na. Ayan, without further ado, tayo na po ay magpatuloy sa ating pong topic ngayong umaga about spiritual alignment. No? Last week, ating pong tinalakay spiritual leprosy. Ngayon naman po ay ating pong tatalakayin about spiritual alignment. Sa Psalm 37 verse 23 to 24, sabi po ni David, no? The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Sa Tagalog, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya, ay babangon pagkat si Yahweh sa kanyang tutulong. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. Spiritual alignment sa Greek ay katartismos. It means to properly align or set in original order. Yung magkaroon tayo ng spiritual alignment. Pag sinabi kasing alignment, kailangan yan, you are in agreement with the Lord. Oo, walang kontradiksyon, no? Lahat sumasang-ayon. Nagkakaroon kayo ng alignment, o nagkakaroon kayo ng agreement sa ating pong Panginoon. Sabi nga dito, sabi po ni Abraham Lincoln, sabi niya, your alignment affects your perception. No, napaka-importante po mga kapatid na tayo ay naka-align doon sa design, yung sa plataforma ng ating pong Panginoon. Kasi ang danger po niyan, yung ma-disalign tayo. Oo, alam naman natin pag tayo ay na-disalign, nawala tayo doon sa focus, nawala tayo doon sa concept, ay madali tayong maligaw. Kasi, ano po ibig sabihin ng spiritual alignment, mga kapatid? Spiritual alignment means that your heart, your mind, and spirit are in agreement with God's truth in will. Yung tatlo pong kalikasan, yung ating pong katawan, yung body, soul, and spirit. Noon, mga kapatid, meron po silang mutual agreement, o tinatawag natin in agreement. It's when your inner life, ano ba yung inner life natin? Yung inner being natin. Your thoughts, our desires, our attitudes, in action. Kailangan ito, naka-align ito doon sa direksyon ng Banal Espiritu. It simply living in sync with the Lord. Magkaroon ng synchronization. Yan. Isang example po dyan ay, diba, sa church, meron po yung music team, no? Lalo na sa mga band leader natin, sa praise and worship, kailangan nakasync sila, nakasynchronize sila, no? Naka-align sila
Kasi pag isang instrument diyan ay na-disalign, ibig sabihin yung pitch, yung key, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na yung sa bandleader natin, meron silang mga tawag ito, yung click guide, yung nagkukumpas ng tama, no? Kasi pag once ang isang instrument ay na-disalign yan doon sa pitch, sa tama, magkakaroon ng problema. Kaya napakalaga yung simply synchronize with God. Oo. Ito yung nangangahulugan ng ating puso, ating espiritu, at ang ating kaluluwa, yung will, ay naka-align yan sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos. Oo, mga kapatid, marami kasing mga tao na imbis na sumunod doon sa pinapagawa ng Panginoon, lumilihis. Balik lang tayo doon sa original plan ng Panginoon. Okay? Balik tayo doon sa Genesis. Napaganda po yung plano ng Diyos sa kanyang sangkatauhan, sa kanyang nilikha, no? Napaganda po yung plano ng Diyos kay Adan at kay Eva. Mayroon lamang siyang tinagubilin ng tinatawag natin the forbidden fruit. Oo. Kasi once na ma-disalign ka dyan, okay, ganun nga nangyari. Oo. Na-disalign po sila. Kaya napakahalaga po yung alignment, mga kapatid. Kailangan yan, nakapaloob yan sa pamantayan ng Diyos. Oo. Para hindi tayo maligaw, hindi tayo malihis. Okay, nasubukan na ba natin na maligaw tayo, di ba? Kasi nawala tayo dun sa track. Yung Waze, nawala tayo doon. O kaya nawala ng signal. O kaya yung Google Map, nawala tayo doon. Kung saan tayo nakasuot, nawala tayo doon sa alignment. Oo. At ganoon din, siyempre, napakahalaga ng spiritual alignment. True peace in direction come when your spirit is aligned with the Spirit of God. Kaya nga yung spirito sa atin, yung spirito natin at yung spirit ng Diyos, kailangan naka-align yan in mutual synchronization. Walang tawag ito, contrary. Diba? Just as compass always point north, ang compass ay lagi yan sa north. Our spirit must always point towards God's will. Oo. Kaya nga, diba, yung spirit natin, yung spirit ng Diyos, yan yung nagko-connect. Oo, sila yung nag-uusap para hindi tayo mawala doon sa alignment. Para hindi tayo ma-mislead, ma-misalign doon sa plano ng Lord sa atin. But when we drift away, di ba? But when we drift away through pride, distraction or sin, we become misaligned. Life means confusing, heavy, mabigat, or directionless. Sabihin, wala tayo sa direksyon. Naliligaw tayo. Kaya napahalaga yung encounter with God. Ganun po nangyari kay Apostol Pablo. Di ba? Nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon sa Damascus, yung buhay niya ay persecutor, di ba? Oo, napaka-talino. Oo nga, dahil aral siya kay Gamaliel. Pero nakita natin, hindi siya naka-align doon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nung nandun na siya sa Damascus, pinatagpo siya ng Panginoon. Nagkaroon ng 180 degrees turn around. No? Nagkaroon ng realignment. Nirealign siya ulit ng Panginoon, mga kapatid. At alam natin nung nangyari sa kanya, nagkaroon ng massive transformation. Massive revival. Dahil po sa nangyaring encounter niya sa Panginoon. That's when we need to pause, pray, and let the Holy Spirit realign our hearts. Kaya mahirap talaga kalabanin yung ating sarili. Kailangan yung tatlo na yan, yung body, soul, and spirit, dapat nagkakatugma-tugma yan. They are in agreement, no? Good agreement. Wala dapat na naglilihis sa kanila. Oo. Kaya isa din pong illustration dito, yung solar panel. Diba yung solar? It only produces full power when it's aligned with the sun. Diba? Pag iyan naka-align sa araw, nagre-recharge yan. Oo. In the same way,
your spirit only shines brightly when it's aligned with the Son of God, Jesus Christ. Kaya yung nga pong ating pong linalakaran, mga kapatid. Oo. Apart from Him, we are nothing. Apart from Jesus, we are nothing. Apart from Jesus, we are lost. Kasi sa yung kumpas, oo, sa yung solar panel na naka-direct doon sa sun. If you turn away, your power weakens. Di ba? Kapag biniliktad mo siya, ang solar panel, pag biniliktad mo siya, hindi siya nakaharap sa araw, madi-discharge siya. And but when you face Him, His light fills you complete again. Kaya nga kapag tayo po ay nagkasala, nagkamali, no? Balik tayo ulit sa Panginoon. Balik tayo sa lumikha sa atin. Huwag tayo manatiling nakatalikod. O kaya in backslide mode. Oo, mga kapatid. Kaya sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show which path you take. Diba? Kailangan lang natin ipagkatiwala sa Panginoon, manumbalik, i-align, yung ating buhay, yung ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Para magkaroon tayo ng buhay. Diba, mga kapatid? Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our lives. Diba? Napaganda. Yamang tao ay namumuhay ayon sa Espiritu kasi we are Spirit being. Sundin natin ang patnubay ng Espiritu sa bawat bahagi ng ating buhay. Kaya nga, di ba, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nagigrieve yung ating spirit. It means, mga kapatid, na mayroon na tayong connection. Tamang connection sa Panginoon. Oo, nagigrieve tayo. Ang spiritual na alignment ay hindi lamang isang beses lang na desisyon. Ito ay araw-araw ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. O, hindi lamang ito quarterly or annually. Ito po ay araw-araw, minuto na pagtalima, pagsunod, pag-align doon sa plano ng Diyos. Tulad nga po ng mga sasakyan. Ang sasakyan kailangan meron siyang regular alignment. Regular check-up para tumakbo ng maayos. Oo. Gayon din naman ang ating puso. Kailangan natin palagi kung ito yung nakaayon pa rin sa direksyon ni Kristo. Kailangan natin magkaroon tayo ng pagnilay-nilay. I-evaluate natin yung ating sarili. Baka mamaya naka-misalign na tayo. Disalign na tayo doon sa pamantayan ng Diyos. Hindi na tayo nakakasunod sa Kanya, mga kapatid. Kaya mahalaga yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will. Ito yung tinatawag kong GPP, mga kapatid. Yung GPP, good, perfect, and pleasing. Ito yung plano ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan naka-align tayo doon sa palatuntunan ng Diyos. So ano po ang mga spiritual alignment happens? Ito po yung nangyayari sa ating pumbuhay kung you seek God's direction before making decision. Kaya malimit na ang mga tao nagkakamali kasi nauuna yung pagdidesisyon without seeking God's direction. Diba? Kaya napakahalaga na tayo po muna nanalangin. Humingi muna tayo ng patnubay, ng gabay, ng Santong Espiritu. And also, you adjust your thought to match what His Word says, not what your feeling says. May minsan na nagiging dominante yung ating body, yung ating katawan. Mababa yung level ng spirit. Kaya nangyayari, failure lagi nangyayari sa atin. Ano pa? You let go of sin or habits that pull you out of God's plan. Yung mga habitual sin, yung mga habits natin, kailangan natin talagang i-let go yan para makapursu tayo dun sa pinagawa ng Panginoon. Also, walk in obedience.
Even when it's not easy. Alam naman natin na ang Christian walk, ay hindi po madali. May mga battle, may mga persecution, may mga ups and down tayong tatahakin. Pero kailangan natin sumunod dahil iyon ang sabi ng Lord we need to obey. And also, stay connected to Him through prayer, worship, and scripture. Kailangan naka-in-tune tayo doon. When you are spiritually aligned, peace reigns in your heart because you're walking in God's order. Di ba kaya nga ang mga taon maging magulo? Kasi nawala na siya doon sa order Na-disalign sila. You don't have to force things to happen. God's will flow naturally through you. Kapag nasa tama tayong align, mga kapatid, kusa na yan. Kusa na natin mararanasan yung kabutihan ng Diyos. Kasi naka-align tayo sa Kanya. Naka-align tayo sa God's will. Again, proper alignment is as central to every aspect of Christian life. Ito yung pinakasentro. Without proper alignment, we are more prone to walking in our illusions, in making mistake again and again. Nagiging paulit-ulit na lang, na out of track tayo. Gaya doon sa tone, yung click track, di ba? Nalihis tayo ron. Kaya nangyayari, paulit-ulit yung ating paggawa ng kasalanan. But when we align with the Spirit of God, that has been placed within us by the loving hand of the Father. Kaya nga si Paul, naranasan niya yung magkaroon, naranasan niya din yung mawalan. Di ba? Pero sabi niya, parte yan ng paglakad ko sa Panginoon He says clearly that if we walk in the Spirit, we will experience such blessed states as love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Ito po yung fruit of the Holy Spirit. Kapag tayo naka-align sa ating pong Panginoon, magbubunga. Magkakaroon ng manifestation ng pagiging born-again Christian po natin. So, paano natin po, mga kapatid, ang puntos po natin, why we need spiritual alignment. Bakit kailangan natin ng spiritual alignment? Number one, because we were created to walk in God's design. Yung design po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, napakaganda. Sabi po ng Acts 17:28, for in Him we live and move and exist, as some of your own poets have said, we are His offspring. Diba? Without alignment, we live disconnected from the very source of our purpose and strength. God didn't create us to live independently from Him. Never. Kaya nga, nung nagkasala si Eva at Adan, anong nangyari? Pinalayas po sila. We were made to walk in harmony with the Spirit. Ang ganda po, mga kapatid, ng plano ng Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng ulo, rebellion, disobedience, na-disalign po sila. Si Adan at si Eva na-disalign at nagkaroon po ng kasalanan. So because we were created to walk in God's design, ito po yung dapat natin gawin na kailangan natin ng spiritual alignment. Kasi tayo po ay offspring ng ating pong Panginoon. Tayo po ay asin at ilaw sa sanlibutan. We are Christ's manifestation. Exact representation. Mga kapatid, tayo po yun. And number two, because alignment protects and directs us. Ito po yung nagpo-protect sa atin. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. May guidance. May tamang direksyon. May tamang alignment. Diba? Iga-guide tayo ng Panginoon. Hindi tayo mamimislead o mapapariwara because alignment protects and directs us. Two words keep us on track and prevent us from falling into deception or distraction. The Word of God is our compass. The Word of God is our guide. When you spiritually align, you become sensitive to the voice of the Holy Spirit. Diba, mga kapatid? Nag-iisip na tayo. Hindi yung sarcastic, no? Bahala na si Batman kung anong mangyari. Wala pong ganon. Alignment is not just about blessing, it's also about protection and preservation. Kaya nga hanggang sa panahon natin, na-preserve yung Christianity.
Oo, hindi na limitahan, mga kapatid. Hanggang sa kapanahon na natin, nag-i-exist. Kasi ito yung plano ng Panginoon sa salvation. Ito ang plano ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya nga yung Great Commission, di ba? Yung gospel, hindi yung nahihinto. Nagtutuloy-tuloy yan kahit na may mga persecution. Kahit sa ibang bansa may mga persecution, no? Pero hindi nalilimitahan. Why? Because ito po yung mandato ng Panginoon sa atin, mga kapatid. The Spirit of God dwells in our spirit. And number 3, because alignment brings transformation. Romans 12:2, sabi ni Paul, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Through spiritual alignment, God reshape our desires, our habits, and our entire way of living until we mirror Christ. Kaya nga itong earth, training ground natin ito eh. Oo, mga kapatid. Kasi pagdating sa langit, kailangan ma-qualified tayo ron. Kaya nga hanggang nandito pa tayo sa mundong ito, di ba? Sumusunod tayo, nag-aaral tayo, nakikinig tayo. Oo, sa ating pong daily devotion, di ba? Kaya nga nandito tayo ngayong umaga, mga kapatid. Kasi nga, spiritual alignment brings transformation. Ano pa? The more we align our hearts with God, the more we become like Him. Di ba, mga kapatid? Napaganda. Alignment leads to transformation. It renew our minds and refine our character. Ito yung magpapabago sa atin, mga kapatid, magre-refine sa atin. Kapag tayo ay naka-align, sa presensya ng Diyos. Parang ano yan eh, yung sa Psalm, di ba, yung puno na nandoon sa batisan, niya dalaw yan ng tubig, may nutrients, may vitality, may buhay, may tamang nutrients na kaya mabunga siya. Ganoon din tayo. Kapag tayo ay naka-align sa Panginoon, mga kapatid, naka-attach tayo doon sa source, which is Jesus, mayroong buhay. May vitality. Di ba? May production. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay? Number 1, examine your spiritual posture daily. Kaya napakalaga yung nagninilay-nilay tayo, mga kapatid. Just as driver check the mirror before a journey. Diba? Pag tayo nag-drive, di naman on the spot, tatakboy natin. I-check muna natin yung paligid, yung mirror. You must check your heart's direction before starting your day. Kaya kailangan magpasiyasat tayo sa Panginoon. Humihingi tayo ng kalinisan. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Spend few quiet moments each morning in prayer and scripture to align your thoughts and motives with the Lord. Kaya itong ginagawa natin sa umaga pa lamang. Diba, mga kapatid, nakikinig na tayo ng daily devotion, nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, mga kapatid. Para ma-check natin kung tayo ba ay naka-align doon sa ating pong Panginoon. Number 2, surrender your will to God's will. Dapat si Lord na ang nandun sa driver's seat natin. Alignment begins when you stop fighting and arguing with God. Wala naman tayong magagawa apart from Him eh. And every act of surrender positions you for peace and purpose. Kaya nga, di ba? Kapag tayo po ay pinagkatiwala sa Panginoon ang ating pong buhay, ang ating mga pinagdadaanan, nakakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi siya naman ang may control eh. Ang problema kasi, nagiging mayabang tayo. Akala natin kaya natin gawin yung mga lahat ng bagay. No? Hindi po. Sigurado, matatalo tayo. Kasi apart from Him, we are nothing. Kailangan kasi, naka-align ka sa Panginoon. And number 3, walk in step with the Holy Spirit. Kaya nga yung Holy Spirit, guide yan eh. The Holy Spirit is the one who keeps you aligned moment by moment. Kaya kailangan magkaroon ka ng born again experience. Ma-born again yung spirito natin. Kasi dati, bulag. Diba? Doon pa tayo sa kadiliman. Kaya nung tayo na born again, nagkaroon ng regeneration, nagkaroon ng born again experience, na-renew
nabago yung ating pananaw, nabago yung ating spirito, mga kapatid. And then yung spirit, ang siya nagbibigay sa atin ng guide para hindi tayo ma-out of track sa ating paglilingkod sa Panginoon. O, sabi ni Paul, di ba, sa Galatians chapter 5 verse 25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Kapag ang Espiritu na ang nagtuturo sa atin, sigurado, hindi tayo maliligaw. Dadalhin tayo niyan sa tamang patutunguhan. Okay, spiritual alignment is bringing every part of your life under the lordship of Jesus Christ so that your will, your words, and your ways reflect His. Kaya nga, we are offspring. Diba, mga kapatid? We are the extension. We are the manifestation ni Jesus, mga kapatid. Kaya kailangan naka-align tayo sa Kanya. Oo, mga kapatid. And also, we need spiritual alignment because it keeps us connected to God's plan. Oo, kaya nga hindi hinayaan ng Lord na ang tao ay manatili doon sa pagkasala, no? Hindi po. Nagkaroon po ng solution. Oo, sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, protected from confusion and position for blessing. Ito na po yung reward. When our spirit align with His Spirit, we don't just live, we live with purpose. Yung tatlong P, power and peace. Naunawaan natin na meron palang purpose yung buhay natin sa mundong ito. Bakit tayo hindi dito? O, bakit tayo gumigising ng maaga para mag-aral ng salita ng Lord? Bakit tayo nag-i-evangelize? Bakit tayo nag-share? Why? Ito po yung purpose ng Diyos eh. When with our spirit align with God's Spirit, we don't just live. Sabi niya, we live with purpose, power, and peace. Napakaganda, mga kapatid. So as a question to consider, in my heart fully surrendered to God's will? Is my heart fully surrendered to God's will? Or am I still trying to control certain areas of my life? Kaya ano tayo ngayong umaga? I-examine natin ang ating sarili, ang ating spiritual alignment. Naka-align ba tayo sa Panginoon o na-disalign na tayo? Ang puso ba natin ay ganap na sumusuko sa kalooban ng Diyos o sinusubukan ko pa rin kontrolin ang bahagi ng aking buhay? Ikaw pa rin ba yung nagmamaniobra ng buhay mo? O kaya patuloy yung failure na nangyayari sa buhay mo? It's time to seek God's alignment, mga kapatid. I-align natin ang ating mga sarili sa ating pong Panginoon. Alignment with God is not about perfection. It's about constant correction. Yung araw-araw na kahit tayo nagkakasala, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon, glory to glory. Every day, the Holy Spirit invites you to walk little closer, a little straighter, and little deeper with Him. No, mga kapatid, meron na tayong connection, proper connection sa ating pong Panginoon. Yan po yung ating pinanghahawakan. Oo, mga kapatid. So ayan, maraming salamat sa ating 29 viewers. Good morning po, Sister Josephine Junco, Brother Jaime, yan, Brother Alberto, Kuya Boyet, good morning. Pastor John, good morning, no? Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon dahil muli tayong niremind ng Panginoon sa araw na ito about spiritual alignment. Mga kapatid, kailangan natin talaga na lagi tayong sinusuri natin yung ating pong puso, no? Maingat po tayo dahil alam naman natin kapag tayo na disalign, na out of track, maliligaw tayo, mga kapatid, kasi nawala yung kumpas. Okay? Good morning na po, Tatay Erning. Yan. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Patuloy tayong samahan ng Panginoon sa buong maghapon ng Sabado at gawin tayong maunlad, mabunga sa lahat nating gagawin. Gabayan po tayo ng Panginoon
Sa lahat ng ating mga desisyon, ayan, pangunahan tayo ng Panginoon at ituro sa atin ang tamang landas na ating tatahakin. Lord, align my hearts with yours today. Pagkakatiwala po namin sa iyo, magpalang kamay ang aming puso, Panginoon. Let my words, action, and decisions flow in harmony with your will. Lord, gusto namin kami ay nakapaloob sa iyong will, Panginoon, sa araw po na ito. Guide me by your Spirit. Guard me from distraction, and fill me with your peace and purpose. I choose to walk in your way today, fully surrendered, in the Spirit lead, in Jesus' name. Amen. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Thank you, Lord, for this wonderful day. O God, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po at dalayan ko din sa araw na ito, sa amin po mga kapatid na meron pong mga karamdaman, physically, O Lord, idampi mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, at ipadalo yung kagalingan nagmumula po sa inyo. O Lord, salamat po at gayon din kami po ay nakikigalak. Lord, sa amin po mga kapatid na nagdiwan ng kailang kaarawan, anniversary sa araw po na ito, nakikigalak po kami, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay na regalo mo sa kanila, O Diyos, sa araw po na ito. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan sa araw po na ito. Gawin niyo po mapagpala ang maghapon namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. To God be all the glory.